Ito yung dokumentong pinapakita ko sa inyo, mga kababayan. Ito yung 2021 na SALE ni Erich Sylvester. Ito nakuha ko to, galing to sa Congress. Profile niya to, nakita niyo yan? Profile and Investigation Report. Alam mo naman, meron tayong mga bataan dyan sa Congress. Yung mga matitino dyan. So, ayan mga kadyutahan niya. Nung siya, pinorward niya to, nung siya ay inappoint ni Bangag sa DSWD na hindi siya na-confirm dahil nga sa issue ng kanyang citizenship. Okay? So anyway, babalikan lang natin. Ito, i-explain ko to sa inyo. Alright? So sa income and net worth findings ng 2022, okay, na sinubmit ni Erich Sylvester, subject officials net worth rose from 160 million in December 2018 to 224 million in December 2021, or a net increase of 64 million per his submitted affidavit on assets, liabilities for the years 2018 to 2021. However, his cumulative professional income after income tax per submitted BIR annual income tax returns for fiscal years 2018 to 2021 amounted only to 4,149,288, resulting in an accounted increase of 60 million. Yung itinaas ng net worth niya, 64 million na hindi maipaliwanag kung saan niya dinukot o kung ninakaw niya man, saan niya ba ito ninakaw? Kasi unaccounted di ba? Hindi pinapakita dyan kung saan, hindi niya ni-report kung saan ba yun. Galing ba sa negosyo niya? Sinasabi niya, may mga negosyo niya. Nanalo ba siya sa loto? Yung mga ganun ba? So, net worth, dyan, sub-documents na yan, 2018, 163 million. Okay? Then, pagdating ng 2021, naging 224, nag-increase ng like 93%, hindi niya maipaliwanag dyan saan niya kinuha yung 60 million. Doon pa lang, mga kababayan, kaduda-duda na ang ginagawa nito ni Erich Sylvester, na sabi diyan sa dokumento na unaccounted increase. Hindi niya pinaliwanag saan niya yan. Kaya nga unaccounted. Hindi natin alam, di ba kung honest to goodness yung pera, dapat sinabi niya, galing ito sa condominium niya, nagpaupa siya, or galing ito nga, sabi ko, tumama siya sa loto, pinanalo siya ng PCSO, kunwari. O galing ito sa maleta, binigay sa kanya during that time. Okay? O bilang isang pulpul na journalist, hindi niya maipaliwanag. Napakalaki ng difference na yan, ng amount na yan, mga kababayan, yung nasabi natin. Ang declared niya lang doon sa 100% income na 64 million is only 6.5%. Right? 6.5% of 64. Round off na yon. So yung 93%, hindi niya ma-explain. O, saan siya kumuha? Then, mga kababayan, hindi niya may paliwanag kung dinonate ba sa kanya yun ng mga sanggano. Wala siyang explanation. No wonder, hindi siya talaga maa-appoint kung honest to goodness during the time. Okay? So now what? Tanungin natin siya, noon pa lang 2022 o 2021, saan siya kumuha ng 60 million? 'Di ba? Kaya hindi talaga mapagkakatiwalaan yung pagmumukha niyan. Okay, another thing, fast forward na tayo. Noong 2025, ito yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano, kaya galit na galit si Erich Sylvester kapag nasusukol kasi ang hayop na yan. Okay? Kung ano-anong pinagsasabi, gagawa ng kwento, hindi pa nga kasama yung binili niya dito na bahay dito sa Amerika. 'Di ba? Ayon sa ating informante, allegedly yung kanyang bahay dito ay 1.7 million US dollars. Alam mo, Erich Sylvester, hindi ka forever. May kalalagyan ang lahat ng kasinungalingan mo. Senator Erich Sylvester ranks second with a net worth 497 million, declaring 656 million in total assets and 159.3 million in liabilities. His filing listed residential, properties, investment, jewelries, and registered firearms. Ngayon, kukumputin natin yan. So, pumunta na lang tayo sa net worth kasi yung 656,
Ima-minus natin yung liabilities niya. So, 497. Okay? Kanina, magkano yon? Kanina, ang pinapakita natin sa inyo, gagamit ako ng calculator. From 2018 to 2021, in 3 years, from 169, kung tama ang pagtanda ko ng figure, to 2021, naging 224. So, merong 60 million na hindi niya maipaliwanag kung saan niya kinuha. Right? So, palagay na natin 224, okay, million. Noong 2024, nagkaroon siya ng 497 million. So, meaning, 224 minus 497 equals 273 million pesos. So, from 2021, 22, 23, 24. Okay? Nagkamal si Erich Sylvester ng 273 million pesos. 273 million for 3 years. Na hindi rin niya maipaliwanag dyan kung saan niya dinukot ang 273 million. So, maari bang totoo ang sinasabi nitong ating mga brave Marines kaya ayaw nila imbestigahan na yung 273 million na in-increase sa assets, sa net worth niya in just 3 years, 273 million. Kasi kung consistent yung kanyang business, bago pa siya nagpolitika, yung pinag-uusapan natin from 2018 to 2021, 64 million lang. In 3 years, ang kinita niya. 2018, 19, 2021. Kung nakinig kayo sa lecture kanina, di ba? Hindi ko napapakita yun. Balikan nyo na lang kung gusto nyo. In 3 years, hindi niya ba ipaliwanag, unaccounted, yung 60 million, ang dineclare niya lang yung professional income niya na 4 million, 4.1. So 3 years yun kasi hindi pa siya politiko noon. Nagtatatalak pa lang yung hayop na yun. Di ba? Journalist na pulpul pa lang siya noon. Hindi na nga maipaliwanag ang 60 million. How come? Na nagkaroon siya ng 273 million kasi titignan mo yan Unang-una, hindi rin nga natin ma-explain yun kasi kung saan galing yung 60 million. Okay, just for the sake of this vlog, conversation, sabihin na natin yung 60 million na yun within 3 years, kinita niya sa mga kondo, kunyari may parenta siya, or nanalo siya sa loto. So, from 2021 ba to 2024, pwede rin niyang sabihin na nanalo na naman siya sa loto ng 273 million. I'm just giving an example, mga kababayan. Or kung consistent ang business mo, na kumita ka sa paupahan, kung ano-ano pa pang kadyotahang business, 60 million, ilan yun? 273 divided by 6, okay? That's times 450% na increase ng kinita niya. Ang kondo ba, within 3 years, kung nagpapaupa ka ng 1 million a month, I'm just giving an example again. So, pagdating ba ng 2022, 2023, dahil si Bangag na, ang renta ba ng kondo niya is like 10 million a month na? Ganon ba kataas? Kaagad yung 10 million mo, magiging what? Magiging 50 million na yung value? I don't think so. Kasi yung friend ko, na may bahay sa Laguna Beach, okay? 10 years, America, I'm just talking sa America yung property niyang 2.5 million, 5 million na ngayon, US dollars. 10 years yun bago nagtumaas ng tumaas yung kanyang, nag-increase yung value ng kanyang property. But eto si Erich Sylvester, sa Pilipinas pa to in 3 years, simula nung siya ay naging politiko, 100 million a year yung kanyang pag-increase ng kanyang income na hindi maipaliwanag, unaccounted, hindi naka-itemize kung saan niya kinuha yung pera. Well, yung total ng income niya from 2021, actually, nag-times 220, magkano yung figures natin to 24? More than 100%. Dumoble from 224, naging halos kalahating bilyon. Kaya siguro ayaw nilang paimbestigahan talaga ang flood control kasi matutukoy ng mga Marines, ng mga sundalo, ng mga brave soldiers, kung sino-sino talaga ang magnanakaw na pinangalanan nila kasama si Soto, si Erwin Tolbo Bendalo, Erich Sylvester, kung si Lacson, kung lahat-lahat na mga kasabwat sa Maleta Gang. No wonder, ganito na lang siya mangbuisit. Kasi di naman siguro nabubuisit si Senator Alan Cayetano kasi alam naman niya, bobo naman talaga si
Eric Sylvester, ang kaya nilang gawin ay mag-modulate ng boses, di ba? So yan dapat yung panagutin. Yan dapat titignan. Kaya ako wish ko na lang talaga, pag nag-change ng government, halongkatin lahat. Deklara kaagad ng bitay sa lahat ng magnanakaw para mabitay na silang lahat. Maliban sa magnanakaw ng, ng identity si Eric Sylvester, baka pag buksan talaga nila ang investigation sa flood control, baka talagang mapatunayan na siya ay nagnakaw ng bilyon-bilyon o may milyon-milyon galing sa flood control dahil testimonya 'yon ng mga sundalo na nag-deliver sila sa bahay niya sa Green Hills. Mapanagot si Sandro Marcos, si Bangag, lahat. So definitely, yan ang kadahilanan kung bakit nila pinagtatakpan ang mga issue, mga kababayan, patungkol sa flood control at ang gusto na lang nilang pag-usapan ay ang impeachment ni Inday Sara na gawa-gawa ni Satanas at ni Bangag dahil gano'n na lang ang galit at takot nila na mapanagot sila the moment na manalo si Inday Sara sa presidente or baka magurgur na si Bangag, baka pumatay ang paa niya dahil ma-overdose siya, kaya sila takot kasi baka panagutin sila, hindi baka, talagang pananagutin sila pagdating ng tamang panahon.